Sa nakaraang kwento natin ay nalaglag silang lahat sa bangin dahil sa halimaw na may malabar inang kamay at pagkabagsak nila ay naipit ang binti ni Haru sa malaking bato kaya di siya nakaalis kaagad, at sa pagpapatuloy ng kwento. Nang makita ni Blue na naipit si Haru ay agad niya namang kinuha ang bato sa kanyang binti at sa kanya tinanong si Haru na kung ayos lang ba siya at kung sa tingin niya ba ay makakalakad pa siya. Sagot naman ni Haru na susubukan niya habang nakakaramdam ng matinding sakit. Samantala ang maikling buhok na babae naman ay nakita niya ang halimaw sa itaas nila at sumigaw siya na hindi niya gustong mamatay at tumakbo ito papalayo habang pilit siyang pinipigilan ni Blue. Sa kabila naman ay nagreklamo si Manok na masakit ang kanyang likod. Napasigaw naman na napatanong ang babae na kung ano ba ang nangyari sa batang yun at nagtaka rin na napatanong si Gujan na kung namatay ba si Blue dahil sa nadurog ito sa bato. Narinig naman nila na sumigaw ang babaeng maikli ang buhok sa kabilang bangin at dito napagtanto ni Gujan na nagkahiwalay sila habang nahuhulog sa bangin kanina. Napahawak naman sa ulo ang babae at sinabi niya na kapag wala ang batang iyon ay hindi nila magagawang makatakas sa lugar na ito ng buhay. Nakangiting sinabi naman sa kanya ni Manok na huwag siyang mag-alala dahil siya mismo ang magpoprotekta sa kanya. Nagulat naman ang babae dahil sa sinabi ni Manok sa kanya at dagdag pa ni Manok na ipapangako niya sa kanya na magiging isa niya siyang kaibigan at mayroon siyang ipinangako sa kanya na ipapamohok niya rin ang kanyang buhok at sumigaw naman ang babae na huwag niya nang ipaalala ang patungkol sa kanyang ipinangako sa kanya. Sa likuran ng babae ay mayroong malabar ina ang unti-unting lumalabas sa bato at bigla na lang siyang nagulat sapagkat nagawa na siyang tuhugin ng malabar ina ang kamay ng halimaw at tumagos ito sa kanyang katawan. Dahil doon ay biglang namatay ang babae habang si Manok naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan sa kanyang harapan. Hindi niya naman namalayan na paparating na sa kanya ang halimaw kaya sinigawan siya ni Gujan na umalis na siya sa kanyang kinatatayuan ngayon. Nagawa namang salagi ni Manok ang pag-atake ng halimaw sa kanya gamit ang kanyang baseball bat ngunit dahil sa lakas ng halimaw ay nagawang mahati ang kanyang baseball bat at tumilapon ito sa bato at parang nawalan ito ng malay at ang kanyang mohawk ay parang lumaylay. Samantala sina Haru at Blue naman ay nasa harapan nila ang napakaraming halimaw. Nanginginig naman ang binti ni Haru dahil sa pinsala na kanyang natamo mula sa bato at napagtanto naman ni Blue na imposible na silang makatakas sa lugar na ito sa ganitong sitwasyon nila. Kaagad niya namang binuhat si Haru na siyang ikinagulat naman ni Haru at bigla na lang tumalon-talon si Blue sa mga bato upang matakasan ang mga halimaw at habang tumatalon siya ay napapayakap na lang si Haru ng napakahigpit kay Blue dahil sa bilis nito at sa kanilang harapan ay mayroon ng papasugod na halimaw sa kanilang dalawa subalit imbes na si Haru na atakihin ng halimaw ay ang ginawa ni Blue ay umikot siya upang siya ang tamaan ng kamao ng halimaw at pagkatama ng kamao ng halimaw sa kanya ay gamulong-gulong naman silang dalawa habang si Blue ay protektahan niya pa rin si Haru. Pagkabagsak nilang dalawa ay parang hindi na magawang makatayo ni Blue subalit pinilit niyang tumayo sapagkat mayroon ng papasugod na halimaw sa kanila at hindi na siya nagsayang pa ng kahit isang segundo at agad niyang inatake ang halimaw. Marami pa ang mga halimaw na natitira sa kanilang paligid at nagawa na rin makabangon ni Haru at sa kanilang lokasyon ay papasugod na ang iba't ibang uri ng mga halimaw mula sa itaas. Samantala sa kabilang dako naman ay mag-isang nilalabanan ni Gujan ang mga halimaw gamit ang kanyang sandata at ayon sa kanya na hindi niya inaasahan na mahahantong ang lahat sa ganito dahil napakarami ng mga halimaw na nandito at naisip niya rin na kung patuloy siyang iilag ay mauubos ang kanyang lakas at kung mayroon lang sana siyang kapangyarihan katulad ni Blue ay magagawa niyang makatakas sa ganitong sitwasyon niya na siya lang. Habang abala siya sa pag-iwas sa mga pag-atake ng mga halimaw sa kanya ay may bigla namang tumusok na baseball bat sa ulo ng halimaw at nagawa nitong mapatay ang halimaw. Nagulat naman si Gujan dahil doon at ang taong pumatay sa halimaw ay walang iba kundi si Manok. Nilapitan naman ni Manok ang bangkay ng babae at sinabi niya na ang babaeng ito ay naging kaibigan din nila kahit sandali lang. Habang si Gujan naman ay nagtataka kung bakit ba bigla na lang nag-iba si Manok na para bang ibang tao na ito. Tinawag naman ni Manok si Gujan at sinabi niya na huwag niyang isipin na mag-isa siyang lalaban dahil silang dalawa ay magkaibigan. Nanlaki naman ang mata ni Gujan dahil sa sinabi ni Manok sa kanya. May bigla namang parating na isang halimaw sa kanila at tinutukan ni Manok ng kanyang sandata na baseball bat na naputol at ngayon ay matalim na at habang tinututukan niya ng sandata ang halimaw ay kinumpirma niya naman kay Gujan na kung handa naman ba siyang lumaban. Sa kabilang eksena naman ay papasugod na ang mga halimaw patungo kay Blue at kay Haru.
Inatake ng isang halimaw si Blue kaya siya napasalag at dahil sa lakas ng halimaw ay nagawa siya nitong mapa-atras. Papasugod na naman sa kanya ang mga halimaw at nang malapit na ang mga ito sa kanya ay bigla niya itong pinagsasapak at sinuntok sabay sipa at dahil sa bawat pag-atake niya ay pinupuntiran niya kung saan nakalagay ang core ng mga halimaw ay mabilis niya lamang itong napapatay. Pagtapos noon ay hingal naman siya at habang papa-atake na naman siya ay parang hirap na siya sapagkat ang kanyang life force ay malapit ng maubos. Dahil sa malapit ng maubos ang kanyang life force ay tinatanggap niya ang pag-atake ng mga halimaw sa kanya. Nag-alala naman si Haro sa kanya at sinabihan niya ito na tumakbo na lamang siya at tumugon naman siya na ayos lang siya kaya naman pwede na siyang umalis dahil sa puntong ito ay mamamatay din siya. Nag-umpisa ng maglakad si Blue patungo sa mga halimaw habang si Haro naman ay nag-aalala pa rin sa kanya at napapatanong sa kanya na kung bakit niya ba ito ginagawa. Naalala niya naman ang paghihirap na naranasan ni Blue at sinisisi niya ang kanyang sarili na dahil daw sa kanya ay nahantong siya sa ganito. Naalala niya rin ang sinabi ni Blue sa kanya dati na doon na nagsimula ang kanyang paghihirap noong una niya siyang nakilala at natutunan ang patungkol sa mga tao. At kung hindi niya siya nakilala ay hindi sana ito mangyayari sa kanya. Habang papasugod si Blue sa mga halimaw ay sumigaw naman si Haro na siya ang may kasalanan ng lahat ng ito at dahil daw sa kanya ay doon na nagsimula ang paghihirap niya. Nang marinig ni Blue ang sigaw ni Haro ay bigla naman siyang umatras pabalik kay Haro at sinang-ayunan niya ang sinabi ni Haro at sinabi niya na kung hindi niya siya nakilala noong araw na yun ay hindi sana mangyayari ang ganito sa kanya ngayon. Nanlumo naman si Haro dahil sa narinig niya mula sa bibig ni Blue ngunit sinabi ni Blue na subalit ay hindi niya yun pinagsisisihan. Nabuhayan naman ang loob si Haro pagkarinig niya ng sinabi ni Blue. Sinabi ni Blue na sapagkat nakilala niya siya noong araw na yun ay natutunan niya rin kung gaano kabait ang mga tao. Natutunan niya rin ang pakiramdam kung paano maging konektado sa ibang tao. Napag-alaman niya rin ang init sa pakiramdam ng may taong nag-aalala sa kanya. Ayon sa kanya na ngayon ay may tiwala na siya sa mga tao. Pumasok naman sa kanyang isipan ang mga taong mahalaga sa kanya. May isang halimaw naman ang papalapit na kay Haro. Agad namang hinaranggan ni Blue ang halimaw. Habang pinipigilan ni Blue ang halimaw ay isinigaw niya naman na nakikiusap siya kay Haro na tumakbo na siya. Tumutulo naman ang mga luha sa mga mata ni Haro habang tinatanong niya si Blue na kung bakit niya ba siya palaging inililigtas. Pumasok naman sa isipan ni Blue ang unang pagkikita nila ni Haro at magpahanggang sa ngayon. At sinagot niya ang katanungan ni Haro na sa kadahilanang mahalaga siya para sa kanya. Nagulantang naman si Haro sa kanyang narinig kaya naman bigla siyang natigilan. Samantala si Blue naman, habang pilit niyang nilalabanan ang mga halimaw kahit na pagod na siya ay pumasok naman sa kanyang isipan ang kanyang ama. At dito tinanong siya ng kanyang ama na kung talaga nga bang pinagkakatiwalaan niya ang mga tao, kung sa gayon ay patuloy siyang maghihirap at makakaranas siya ng matinding pasakit at pagtataksilan siya at ang mga piklet na yan ay patuloy kukonsumuhin ang kanyang kaluluwa. Tugon naman ni Blue na hindi na mahalaga yun sapagkat pinagkakatiwalaan niya ang kabaitan ng mga tao at ang pagtanggap nila sa kanya at simula ngayon ay wala na siyang pakialam kung maghihirap man siya sapagkat napagdesisyonan niyang tatahakin niya ang landas na kakaiba kumpara sa kanya. At dito papasugod na ang napakaraming iba't ibang klase ng halimaw sa kanya at umilaw naman ang kanyang mata at bigla siyang lumingon kay Haro, at nakita niya na aatakihin na ng napakaraming halimaw si Haro. Kaya naman ginamit niya na naman ang kanyang life force at agad siyang nagmadaling puntahan si Haro at isa-isa niyang pinagpapatay ang mga halimaw na tila ba ay isa itong kidlat sa bilis na hindi may kukumpara sa bilis ng hangin at agad niyang kinuha si Haro upang iligtas. Nagkaroon naman ng liwanag ang mukha ni Haro at nagkaroon din ng liwanag sa pagitan nilang dalawa. Habang inililigtas ni Blue si Haro ay sinabihan niya naman ito na huwag siyang mag-alala dahil siya ang bahala sa kanya dahil ililigtas niya siya. Hanggang ngayon ay nakasunod pa rin sa kanilang likuran ang iba't ibang napakaraming halimaw. Inactivate niya na naman ang kanyang life force upang mas mapalakas ang kanyang katawan at nang walang ano-ano'y bigla siyang sumugod sa mga halimaw at pinagsusuntok niya kung saan ang mga core nito at nagwawala na nga siya pati ang kanyang ngipin ang ginagamit niya na pangkagat dahil sa gigil niya habang si Haro naman ay namamangha pa rin magpahanggang sa ngayon na may pag-aalala. Isa-isa na ngang pinagpapaslang ni Blue ang bawat halimaw na papalapit kay Haro at linalampasan ito ang kanyang limitasyon kahit na pagod na siya.
Maya-maya pa makalipas ang ilang saglit ay marami na ang napaslang na halimaw ni Blue at nagkalat ito sa lupa at napaupo naman siya sa lupa na hingal na hingal. Linapitan naman siya kaagad ni Haro dahil nag-alala ito. Biglang natambas sa lupa si Blue dahil sa matinding kapaguran at naramdaman niya naman ang isa pang life force ang dumadaloy sa lupa at pagkatingin niya sa kanilang harapan ay nakasilip ang napakalaking halimaw. Wala namang magawa si Haro dahil si Blue ay wala ng lakas. Pinilit naman na bumangon ni Blue subalit wala na siyang lakas pa at bigla siyang nawalan ng malay. Pumasok naman sa isipan ni Blue at dito noong bata pa siya ay habang natutulog siya ay tinitingnan naman siya ng kanyang ama at sinabi ng kanyang ama na ang puso raw ni Blue ay kapareho ng puso ng kanyang ina dahil kahit na ilang ulit niya na itong sabihan na huwag siyang lalapit kay Blue ay ang kanyang puso ay gusto pa ring mapalapit kay Blue kaya naman nasasaktan ito at sinabi ng kanyang ama na ito ang rason kung bakit hindi niya siya hahayaang makalabas sa basement na ito sapagkat hindi niya na kayang makita ang pangyayaring yun ulit. Biglang nagising si Blue dahil mayroon siyang naalala na sinabi ng kanyang ama na kung gusto niya talaga ang bagay na yun ay mas maging malakas siya na mas malakas pa kaysa sa kanya. Pinilit naman ni Blue na bumangon at habang bumabangon siya ay nanginginig naman ang kanyang katawan, bigla namang inatake ng dambuhalang halimaw ang bato kaya tumilapon ito patungo sa kanila at natamaan si Blue ng malaking tipak ng bato sa mukha. Hindi niya naman alintana yun at nagpatuloy siyang naglakad patungo sa halimaw at naghanda siya upang gamitin ang kanyang kapangyarihan at agad niyang pinadaloy ang kanyang life force sa dulo ng kanyang daliri. Habang ginagawa niya yun ay labis naman siyang nahihirapan dahil ang pinanghuhugutan niya na lamang ng loob ay ang kagustuhan niyang lumakas at dahil dun ay bumaon naman ang kanyang paa sa lupa at nabasag ang bato na kanyang tinatayuan. Habang ang halimaw naman ay papaatake na patungo sa kanilang dalawa. At sa puntong malapit na ang kamay ng halimaw sa kanya ay agad naman siyang lumipad patungo sa dibdib ng halimaw at nang walang ano-ano'y bigla niya na lamang itong inatake at dahil sa lakas ng kanyang pag-atake ay nabutas naman ang napakalaking dibdib ng halimaw at hawak niya sa kanyang kamay ang core ng dambuhalang halimaw. At habang nagaganap yun ay natatandaan niya naman ang sinabi ng kanyang ama patungkol sa kanilang dugo na dumadaloy sa kanilang ugat na tinatawag na blue flame. Sa kabilang eksena naman ay nagtatakang tanong ni Gujan kay Manok na kung paano niya nalaman kung saan nakalagay ang kahinaan ng halimaw. Sagot naman ni Manok na kaya niyang makita ang mga core nito dahil pinag-eksperimentuhan siya ng mga alip-oras ni Predator. Nang matapos ang eksperimento at doon niya napagtanto na ito ay life force na kagaya ng sinasabi ni Blue na dumadaloy sa kanilang katawan. May isang halimaw naman ang papasugod sa kanya at nang malapit na ang halimaw at umatake na ito sa kanya ay umiwas naman siya at nang nasa likod na siya ng halimaw ay pinaulanan niya naman ito ng saksak gamit ang kanyang baseball bat. At nang makita yun ni Gujan ay nagtaka naman siya dahil hindi raw nito pinatatamaan ang core nito kahit na alam niya kung saan ito. Naalala naman ni Manok ang pagkamatay ng kanyang kaibigan na babae kaya naman nagalit siya at sinabi niya sa halimaw na hindi niya siya bibigyan ng madaling kamatayan. Agad niya itong inatake at hindi niya pinatatamaan ang core nito at pinapahirapan niya ito sa pamamagitan ng pagpapaulan ng sugat sa katawan. Samantala si Gujan naman ay namamangha sa galaw ni Manok dahil parang wala raw itong takot sa bawat pag-atake ng halimaw sapagkat para raw itong mabangis na hayop. Ngunit ang pamamaraan daw ni Manok ay pangtanga dahil mahahantong ito sa hindi inaasahang pangyayari at ikakamatay pa nito kaya naman nagdesisyon siyang sumugod para tulungan si Manok. Ngunit sa puntong papalapit na siya kay Manok ay pinigilan naman siya ni Manok dahil ang halimaw daw na ito ay para lamang sa kanya kaya naman nagulat si Gujan dahil dun. Dahil sa na-distract si Manok ay hindi niya na namalaya na papalapit na ang pag-atake ng halimaw sa kanya at hindi niya na ito nagawang maiwasan at natatamaan siya sa kanyang katawan at tumilapon sa malayo habang si Gujan naman ay napapasabi na lang siya na isa raw itong tanga dahil sa kanyang ginagawa. Tumalikod naman ang halimaw at nang walang ano-ano'y bigla na lang sumulpot sa kanyang likuran si Manok na galit na tinatanong ng halimaw na kung iyan lang ba ang kanyang makakaya. Bumalik naman ang eksena sa ating bida at dito pagkatapos niyang patayin ang dambuhalang halimaw ay naisip niya naman na muntik niya nang makalimutan ang alaala na yon. At ayon sa kanya habang siya ay nakahiga na sa lupa na ang kanyang ama raw ay nag-aalala na baka mapalapit siya sa mga tao. Kaya naman napatanong siya sa kanyang isipan na kung bakit ba siya maingat pagdating sa mga tao at kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Dumating na si Haro sa kanyang tabi at nag-alala ito sa kanya habang sa isip-isip ni Blue na hindi niya na kayang makagalaw.
Naalala niya na naman ang sinabi ng kanyang ama na sinabihan niya na siya kung bakit nga siya inilagay sa basement sapagkat kinakailangan niyang gawin ito para lamang maprotektahan siya nang sa gayon ay makakaligtas siya sa apocalypse subalit mayroong isang bagay na hindi niya sinasabi sa kanya. Ayon pa sa ating bida na sa araw na umamin ang kanyang ama ay hindi talaga siya natutulog bagkus ay nakinig lamang siya nang hindi siya nagsasalita. Sinabi ng kanyang ama sa kanya na hindi niya siya pinuprotektahan mula sa apocalypse sa halip na pinuprotektahan niya siya mula sa mga tao. Dahil sa puntong malaman ng mga tao ang kanyang pagkakakilanlan ay ang bawat tao ay hahabulin at papatayin siya dahil sa loob niya ay hindi niya naman nagawang marinig yun dahil parang tinakpan ng kung anong nilalang ang kanyang tainga at ayon pa sa kanya na hindi niya yun narinig dahil parang nawala yun sa kanyang memorya. Habang siya ay nasa lupa ay hinawakan niya naman ang kanyang leeg at napapatanong sa kanyang isipan na kung ano ba itong nararamdaman niya na parang labis ang kanyang pagkauhaw na tila ba ay ang kanyang life force ay natutuyot. Nakita niya naman sa kanyang harapan ang core ng halimaw kaya naman bigla niya itong sinundot ng kanyang daliri. Nakaramdam naman siya ng kakaiba pagkasundot niya ng kanyang daliri sa core ng halimaw. At sa kanyang pakiramdam ay nabuhay muli ang halimaw at naglakad ito patungo sa kanya at bigla siyang hinawakan ng halimaw ngunit bigla niyang narinig ang sigaw ni Haro na huwag siyang bibigay at bumalik naman sa dati ang kanyang pananaw. May bigla namang isang halimaw na parang jellyfish na mayroong talam sa dulo nito ang papaatake sa kanya at nang papalapit na ito sa kanyang ulo ay napapamura na lamang siya sapagkat hindi niya na ito magagawang maiwasan sa ganitong layo. Nang walang ano-ano'y may isang bag ang itinapon sa halimaw kaya naman namatay ang halimaw dahil natama nito sa kanyang core at labis naman ang kaba ni Blue dahil sa pangyayaring yun dahil muntik na siyang mamatay. Ang may gawa ng pagpatay sa halimaw ay ang babaeng maikli ang buhok na nakasalamin at kinumpirma niya naman sa dalawa na kung hindi ba siya huli. Lumipat naman ang eksena kina Gujan at sa isip niya na ang mga halimaw ay patuloy na dumadating at hindi siya binibigyan ng pagkakataon ng mga halimaw. At ayon sa kanya nakakaiba sila kumpara kay Blue dahil natitiyak niya naman nakatapusan na nila kapag sila ay napaligiran na ng halimaw. Kaya naman napagdesisyonan niya na kailangan na nilang makatakas sa lugar na ito bago pa man mangyari yun. Agad niyang inaya si Manok na tumakas na sila at agad namang sumunod si Manok at bigla silang tumakbong dalawa. Biglang natigilan si Gujan dahil narinig niya ang boses ni Manok sa kanyang likuran na parang nahirapan ito. Pagkalingon niya ay nakita niya si Manok na nahuli ng halimaw at inutusan siya ni Manok na tumakbo na siya at huwag niya na lang siyang alalahanin at masaya niyang sinabi kay Gujan na hindi siya dapat mamatay kagaya ng iba kaya naman inutusan niya itong tumakbo na siya. Nagtatakang tanong naman ni Gujan sa kanya na kung bakit niya ba ginagawa ito. Tugon naman ni Manok sa kanyang katanungan na hindi niya na kailangan ng rason dahil sila ay magkaibigan. Hindi naman makapaniwala si Gujan dahil itataya raw ni Manok ang kanyang sariling buhay dahil lang sa magkaibigan silang dalawa at tanga raw ito. Ayon pa sa kanya na pinapalibutan daw siya ng mga tanga. Bigla namang sumugod ang isang halimaw kay Gujan at ginamit niya ang kanyang kakayahan upang makita ang posibilidad na maaari siyang makaligtas at ang tanging nakikita niya lamang ay ang isang pagkakataon na makaligtas siya. At kung makakatakbo nga siya papalayo sa lugar na ito ay kagaya nga ng sinabi ni Manok sa kanya na makakaligtas siya. Ngunit naisip niya naman na kung siya si Blue ay hindi nito susundin ang landas ng posibilidad sapagkat mayroon nitong kapangyarihan para gawin yun. Naalala niya naman ang kanyang hindi bumaon na pag-atake at nagawa ni Blue na ibaon yun ng walang pag-alinlangan at ang tanging ginawa niya lamang ay ang manood. Napapatanong na lang siya sa kanyang sarili na hanggang kailan pa ba siya susunod sa landas ng posibilidad. Naalala niya rin na ang kanyang kapatid na nabubuhay na lamang dahil sa halimaw ay sumuko na ito dahil sa nawalan na siya ng posibilidad. Dahil sa kakaisip niya ay hindi niya napansin na paparating na pala ang pag-atake ng halimaw sa kanya at mabuti na lang ay nagawa niya pa itong mas alag. Pagtapos noon ay naisip niya na hindi niya magagawang malampasan ito at naiisip niya rin na kung sana ay mayroon siyang kapangyarihan ng kagaya ni Blue ay makakagawa rin sana siya ng sarili niyang posibilidad. Tinanong naman siya ni Manok na kung bakit ba hindi pa siya tumatakas. Nasa kanyang harapan na ang mga halimaw at napaluhod na lamang siya dahil nawawala na siya ng pag-asa at sinabi niya na kakaiba siya kay Blue sapagkat hindi niya kayang gumawa ng kanyang posibilidad dahil ang tanging bagay na kaya niyang magawa ay ang tahakin ang landas ng posibilidad.
Nasa likod na ni Gujan ang halimaw ngunit bigla namang ibinato ni Manok ang kanyang sandata patungo sa likod ng halimaw upang maibilang ang pansin ng halimaw sa kanya at lumingon na nga ang halimaw habang si Gujan naman ay parang nawawalan na ng pag-asa. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang kanyang kapatid at tinanong siya nito na paano na ang kanyang pangako sa kanya na ipaghihigante niya siya mula sa mga halimaw sapagkat sinabi nito sa kanya na ipaghihiganti niya siya mula sa mga halimaw bago siya pumanaw. Nagkaroon naman ng bagong pag-asa si Gujan at tinignan niya ang kanyang espada at ayon sa kanya na muntik niya nang makalimutan kung bakit ba siya nananatiling buhay. Agad naman siyang sumugod sa mga halimaw at habang papasugod siya ay sa isip niya na hindi man siya malakas ngunit susubukan niya naman na maging mas malakas pa at maghahanap siya ng paraan kahit na ano pa man ang mangyari. Ang paraan upang mapatay niya ang lahat ng milyon-milyong halimaw sa mundo. Naalala niya ang itinuro ni Blue sa kanya kaya naman inumpisahan niya nang ipadaloy ang kanyang life force sa dulo ng kanyang daliri kagaya nga ng itinuro ni Blue sa kanya. Ang kanilang life force na dalawa ni Blue ay magkaiba sapagkat nararamdaman niya ang dumadaloy na life force sa kanya kung anong uri ito noong una niyang nakalaban ng halimaw na yon. Samantala si Manok naman ay nagtatakang tanong niya naman na kung bakit ba hindi pa ito tumatakbo. Agad naman na sumugod ang mga halimaw patungo kay Gujan at habang papasugod ang mga halimaw ay tuloy-tuloy pa rin sa pag-iipon ng life force si Gujan sa kanyang dulo ng daliri at nakakaramdam naman siya na parang ang init nito sa pakiramdam subalit kakaiba naman ito kumpara sa noong una niya itong nasubukan. Nahihirapan naman siyang palabasan ang kanyang life force subalit dahil sa kagustuhan niyang makagawa ng sarili niyang posibilidad at sa kagustuhan niyang patayin ang lahat ng mga halimaw ay pinilit niya ang kanyang sarili at nang nasa harapan niya na ang halimaw ay nawalan na naman siya ng pag-asa dahil nakita niya na naman sa kanyang mga mata na mamamatay siya ngunit bigla naman siyang nakaramdam ng yakap ng kanyang kapatid sa kanyang braso at hinawakan nito ang kamay nito. Dahil doon ay nadugtungan ang posibilidad at ngayon ay kasama niya na si Blue na naglalakad sa sarili nilang landas. Habang nasa dulo na ng daliri ang kanyang life force ay itinutok niya naman ito na parang baril sa halimaw at sinabi niya na wawasakin niya ang mga halimaw at agad niyang sinugod sa kung saan ang core ng halimaw at agad namang nagkalasog-lasog ang katawan ng halimaw pagkapunterya niya ng core nito. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss!